computer. Listen muna tayo. Chapter 2, installing, configuring Nano naman. A while ago was Windows Server desktop experience. Tawag nila GUI, no? Desktop experience. Yun ang tawag nila. This time, Nano. So ano muna tong Nano? Makinig muna tayo. No? So ito yung foundation topics, no? Fundamentals. So Nano is significantly smaller. Napakaliit na footprint. No need to log on. Wala tong capability to log on. So, paano papasok? Papakita ko mamaya. Support 64-bit application. Let's say web server. Okay? Tools and agents. And then, napakaliit ng disk space. Napakatipid. You can build Nano significantly faster than the first one we did. Yung kanina, matagal pa yung lagay na yun. Ha? Yung 15 minutes na yun, matagal pa yun. Ito, napakabilis nito. Then, Nano, restart faster. Pansin nyo kanina, ang bagal, di ba? So, ito mas mabilis to. Okay? So, yan ang Nano, ha? Nano can be remotely administered. Paano ina-administer, Jmar? Remotely? Remote, ha? Remote, mare. RDP? Hindi, walang RDP to, mare. Papakita ko mamaya. Parang SSH. Okay. Nano server is ideal for server. Wala kasing GUI yun eh. Walang graphical user interface. So, ideal for different scenarios. So, saan ginagamit ang Nano? Ito, clustering, mare. Pwede may cluster yan. Napaka-powerful. Pwede siyang storage. Let's say 10 petabyte. Hunting din, no? Okay? Kaya niyan. Pwede siyang DNS para ma-resolve hostname to IP. And mostly, web server. Okay? Parang kinopya yung Amazon machine image. Yung Linux, no? Ito yung panlaban nila sa Linux, eh. Okay? And can host SQL application, any application. So itong Nano na to, lalagay mo to sa web sa cloud, AWS and Azure, no? Para may web server ka. So ngayon gagawin natin tong web server. Project natin web server. Access natin yung web page. Makikita nyo running talaga siya, no? So project number 2 is creating a web server. Ito. Ayan ang ating. Okay? Okay, then I put a reference kung gusto niyo talagang palawakin pang inyong kaalaman. Punta lang kayo dito. So, nandito yung mga default commands. No? So, ako may author. So, ito yung una natin gagawin. Kokopihin muna natin yung step by step, tol. No? Para hindi kayo malito. Ito yung project natin. Step by step. Okay? So, de-demo ko na. Kanino ako mag-RDP? Sa 4 ulit. Wala namang gumagamit ng 4. Absent. Ay, teka. Baka pumasok to. Huwag dito. Sandali. Lagaw to. Baka pumasok to. C5. Pwede ba ako sa 5? Tayo gumana ng 5. Ay, sinutdown ko pala. Sige na nga. Ito na nga lang. 4 na lang. Okay, so meron tayong server, Hyper-V. Don't worry, Hyper-V, kasi meron tayong separate topic sa Hyper-V. So, isa-isa lang ginagawa natin. Server 1 and 2, running. Kanina meron 5, dinilit ko. Ito na, magdanano na tayo. So, open up ISE, Integrated Shell Environment. Okay. Right-click, run as administrator. Laging administrator, ha? Kasi yung mga ginagawa natin requires root privilege. Okay? Sinabing root, local admin. Okay? So, lalagay ko dito yung scripts or re-recta ko na dito kung gusto niya. CLS, clear screen. No? Kasi yung project natin, ito. Yan. Okay? So, step 1, copy Nano. Okay? 2, C:\VM. So, sa VM, gagawa ka ng Nano server, tapos ito yung folder name. No? I-import natin yan. Okay? So, pupunta ka sa... Nag-RDP na ba ako? Ayan, ayan, ayan. So, ito yung VM natin. Dami. Hindi, PC ko to. Sandali. Ba't nandito PC ko? Kita nyo ba? Kita nyo? Anybody? Hello?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. I want to make sure recording to. Yeah, recording. So, VM. Okay. Then gawa tayo ng folder, nano. Okay, nano. So, gawa kang folder, new, folder, nano. Yun lang. Okay, dyan natin lalagay. So, as of now, walang laman. So, ito yung ISO image. Okay, Windows Server 2016. Mount. Okay, na-mount ko na. Hanapin mo yung nano. Okay? Nakita mo yun? Server image generator. Okay? So, ito yung image. Ano lang yan? Teka, ba't ang liit? And then, sige. So, i-import natin yan. Okay? Kita mo itong Windows image. Okay? Windows. Diyan natin huhugutin. Okay? Liit lang, ano? Ano itong BHD? Delete ko na nga. Dito na tayo. So, the command is import. Import natin yan, tol. Kaya pansin niyo? Autocomplete. VM. Nano. Okay? Nano. Server image generator. Verbose. Ngayon, hindi ko pa nakaka-copy. So, hindi, ano yan? Hindi pa gagana yan. No? So, yan. Kita niyo yung error kasi hindi ko pa nga na-copy. So, copy ko na. Hanapin na natin si Nano. Patalit ng image ko. Ayun, 376. Nagduda ako dun. Copy nyo na lang buong Nano server. Tapos, lagay nyo dito sa CVM. Na-create ako, di ba? Overwrite lang yan. Copy-paste lang. Okay? Yan, na-overwrite na niya. Okay? So, ang ginawa lang yan, kinopy yung master image. Anong laman ng master image? Yan, no? Nano server, image generator, and then may mga PowerShell script dyan. And then, ito yung packages. Ito yung mga programs. Okay? So, compute, ito yung, let's say, you would like to create a compute cluster such as a Hyper-V, gagamitin mo yung package na yan. Okay? Kung gusto mo na-install DNS, you will be calling this DNS package. Kung gusto mo lang IIS, call mo tong IIS package. Okay? So, paano kinocall yan, sir? Ganito. So, meaning, you only need to install kung anong gusto mo lang. So, selective. No? So, CLS. So, rarun ko ulit siya. So, it's imported na. Okay? Nag-generate lang siya ng function which we can edit, issue get, and create new server image. Since we imported the generator, no, so meron na siyang verb. Pag sinabing verb action, galaw, new. Okay? Ibig sabihin, create a new one. Okay? So, gagawa na tayo ng bagong nano natin. No? Ito yung steps. Susundan nyo lang to. So, tapos na ako dito na import ko na siya. After may import, we're gonna create the first nano server. So dito, create the first nano which has no role. I-install ko lang, pero walang web server. Okay? So punta ka sa VM, create ng dalawang folder, nano 1 and nano 2. And then we're gonna deploy data center. As I've mentioned, ano yung data center? Unlimited VM. Okay? Unlimited container. Bakit data center? Kasi nga unlimited VM. So the command will be new. Nagagawa mo na ako ng folder. So cd vm dir, walang nano, di ba? md nano 1. Okay? md nano 2. Okay, dalawang folder na-create ako. Ayun, no? Nano 1, nano 2. Nano. Okay, so meron tayong folder. Diyan natin lalagay ang ating nano server. So ito na, new. So ano ibig sabihin ng new? Create. No, create nano server image. Yan. So these are the options. As you can see,
kung gusto niyo yung very complex deployment, follow nyo lang yung option na yan. Napakadami, di ba? Pero ito, simple deployment. First day pa lang. No? So, new nano server image. So, what will do, what it will do, it will create a new image from the image generator. Okay? So, de-deploy tayo. So, we need to type deployment type. Ano operating system? Edition data center. No? Edition data center. As you can see, you only have two options. Okay? Pang low budget, limited to 2 VM, data center, unlimited VM. So, yun ang pipili natin. No? And then, you need to point sa media. Kung nasa yung ISO. Di ba yung ISO natin nasa C:VM? Di ba? Ayan, no? Diyan nakalagay. Di ba? So, you need to point to VM. And then, yung base path, base VHD natin, hindi naman base VHD. Base machine. Okay? Base machine, target, then we have to specify saan. Saan nakalagay? No? Saan nakalagay ito? So, target path is nasa C:VM nano 1. So, dito natin ilalagay. Okay? Diyan natin ilalagay yung nano 1.VHDX. So, ano yung VHDX? Dynamically expanding. A while ago, VHD, hindi dynamically expanding. No? So, hard drive to. Okay? So, kakreate muna tayo ng target. Saan natin save? Sa nano 1. Okay? And then, we need to put the computer name. Computer name will be, sabihin na lang natin na Nexus. Nano Server 1. So, ano tong Nexus Nano 1? Pangalan ng server. Okay? Administrator password. So, ito na. Lalagyan ko na ng password. As a good practice, kailangan encrypted. So, how do you encrypt a text? So, ganito. You need to convert the text into a secure string. The command will be convert to secure. Ba't di lumalabas? So, dapat lumalabas yan. Sandali, Pag ayaw, iyan mo, loaded mo. So, ganun lang. Capital C, convert. Ayaw talaga, no? To, ayaw. So, okay lang. Secure string. Then, ang string, dapat yung automatic eh. String is one welcome na lang para hindi na nakakalito. So, yan ang clear text password. So, you need to define as plain text. Then, co-convert niya yan by force. Okay? Kasi hindi nag-auto-complete, may problema yan. May problema. No? May problema yan. So, baka mag-error. So, before natin i-run, check ko muna. No? May kulang to eh. Convert. Data center. Kasi hindi siya nag-auto-complete eh. Tama naman. Wala naman problem. Sige, run na natin. Yun. Convert. Yun ang problema niya. Hindi niya kaya-convert. So, may mga PowerShell na ganyan. So, how do you check your PowerShell? $PS table. Check niyo yung version. Sir, ano bang tanong lang, sir? Easy, sir. Ayaw. Sige. Go ahead. Ano yung para sa yung ano na yun, yung convert na yun? Anong purpose na? Di ba meron akong password which is one welcome? Hindi yan secure kasi plain text lang siya eh. So, pwede yan i-read by attacker. So, we need to encrypt. So, i-convert niya yung one welcome na plain text into secure string. So, gagawin niya hexadecimal. Okay, for security reasons. Since ayaw tanggapin kasi hindi ko na-install yung latest PowerShell, so nag-error siya, hindi niya kaya. No, duda nga ako at the first. Meaning, you need to update the PowerShell. So, anyway, okay lang naman yan kahit wala yan. In-enter ko. Hindi niya kaya. No? So, ulitin na natin. So, base target. Parang hindi updated nga itong PowerShell na to. So, ulitin ko. Yun, nag-create. Tumuloy. Typo error lang. Na?
So it's copying the